dito sa Bulwan, nais ipaglaban ang panukalang batas na ito. Binanggit kanina ni Senator Padilla, and I thank him for mentioning a lot of examples that we would have achieved, accomplished as a nation, na iwasan ang mga malahiganting korupsyon. And wag na ho tayong lumihis. Itong flood control na fiasco, Mr. President. For so long, hindi makita yung ibinibintang sa representasyong ito. Wala pala sa GAA kahit na paulit-ulit sinasabi nung hearing nasa GAA. Tapos sinabi, nasa unprogram pala. Unprogram? Ano ba yung unprogram? Hindi naman galing sa mga legislator yung unprogram. At kanina po, habang nasa Commission on Appointments kami, nagulat si Senator Amy and si Senator Loren na kasama po natin dito. Binanggit natin, yung nasa unprogram na na-release na pondo noong 2023, 332 billion pesos. Noong 2024, 531 billion pesos. Pati yung mga kongresista nagulat, may na-release na ganung pondo. Wala sa General Appropriations Act. Sabi ko sa kanila, wag ko kayong magulat doon. Mas magulat kayo na pwede palang ipangalan sa legislator na hindi mo alam. Pwede palang sila-sila lang ang tumitira. Itong unprogrammed funds. At tapos sila din ang magre-release nang wala ho tayong alam. Ito ho yung mga lump sum, Mr. President. Sana hindi ho may mabiktima na iba pa, gaya ni Senator Villanueva. Sana ako na lang yung una at huli na mabiktima ng setup na ito. But again, Mr. President, kung may FOI na noon, nalaman po natin ito. Public funds po ito eh. Nalaman po natin ito, maging sa mga pagdinig sa Senado, sa Kamara, mas marami tayong malalaman kung may FOI. Sir President, nabubuhay po tayo sa panahon kung saan ang impormasyon ay kapangyarihan. Kapangyarihang humuhubog ng opinyon, gumagabay sa mga desisyon, at nagpapatibay ng pananagutan. Ngunit para tunay na mapakinabangan ang mga impormasyong ito ng taong bayan, kinakailangan pong maging bukas at abot kamay ang impormasyon para po sa lahat. Mr. President, without access to information, the people are left in the dark, susceptible to fake news, vulnerable to poor governance, and exposed to corruption. Mr. President, with full disclosure, evidence cannot be hidden, cannot be altered. Gaya nung ginawa ho sa atin, Mr. President, pinalitan daw po yung project. Sila-sila na lang, si Senator JB ang nag-expose ho nito. Sila-sila na lang, pinalitan yung project nang hindi mo alam. Ultimo gobyerno, hindi alam. Ultimo both houses of Congress, hindi alam. Evidence cannot be altered or doctored, Mr. President. And those who serve with integrity will have nothing to fear, will have nothing to hide, while those who are truly guilty of wrongdoing will be held accountable by the force of truth itself. Ginoong Pangulo, hanggang 2028 na lang po ang termino ko dito sa Senado. Natapos ko yung 3 termino sa Kamara, matatapos ko yung 2 termino ko dito sa Senado. At ito pa rin ho ang pinag-uusapan at ipinaglalaban ng representasyong ito. Kaya't ipinapangako po natin sa bulwagang ito at higit sa lahat sa sambayan ng Pilipino na sa bawat araw ng ating paninilbihan hanggang sa huling sandali ng ating termino ay gagawin po natin ang lahat ng ating magagawa, lahat ng ating makakaya upang maisabatas na sa wakas ang Freedom of Information Act. Mr. President, around the world, there is a growing recognition of this fundamental right. According to the 2021 report of public access to information by UNESCO, about 132 United Nations member states have already adopted legal guarantees on access to information. Ginoong Pangulo, kung kaya ng halos lagpas kalahati ng mundo na yakapin ang ganitong antas ng transparency, nararapat na po na ang Pilipinas ay sumunod din. With this, Mr. President, it is with great fervor that we push for the passage of this measure that will institutionalize mechanisms that guarantee the Filipino people's access to government records, decisions,
and actions. Muli, Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Dear colleagues, maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.